Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Nabuntis na bakla sa inuman. Madaling araw na nang matapos sa inuman ang magkaibigang sina Rain at Lotlot. Kasama nila si Vic na nobyo ni Rain. Dahil may mga tama na ng alak, panay ang pigil ni Lotlot kay Rain dahil sa pag-aalala nito. Akla, pareho na kayong lasing ni Vic. Baka hindi na makapag-drive yan ng motor. Dito na kayo sa bahay magpalipas ng gabi. Bukas na kayo umuwi. Doon na kayo sa kwarto ko, oh. Dito na lang ako sa sala. Ay, nako, hindi na Akla. Uuwi na kami ng baby loves ko. Baka gapangin mo pa siya habang mahimbing ang tulog ko, no? Oy, sira ulo ka. Hindi ako mga agaw ng jowa ng best friend, no? Joke lang. Ikaw talaga Akla, oh. Pero mas gusto kong umuwi kami kasi alam mo na, itong si Vic kapag nalalasing masyadong malambing, baka mainggit ka pa. Hoy, o di sige na nga. Baka nga mainggit ako agawin ko pa siya. Basta, mag-ingat kayo sa pagmamaneho ha. Hoy Vic, huwag masyadong mabilis ang pagpapatakbo. Huwag niyong solohin ang kalsada. Huwag kang maglala, babagalan ko lang. Yung bukas pa kami makakauwi, ganun kabagal. O sige na, naalis na kami ha. Akin na lang pala itong natirang alak. Sayang tong kalahati Iinumin ko dun sa bahay pagka uwi. Oh, nagpabaon pa talaga. O sige, uwi na kayo. Bye, Franny. Matulog ka na ha. Dapat maagang natutulog ang walang jowa. Hoy, malapit na ako magpuyat. Ay, good for you. Welcome, eyebags. Oh, sige. Bye. Uwi na kami. Pagkatapos magpaalam ay sumakay na sila sa motor at umuwi. Hindi naman ganun kalayo ang bahay na inupahan ni Rain kaya madali lang silang nakauwi. Nagtatahulan ng mga aso nang ihinto ni Vic ang motor. Bumaba naman si Rain para buksan ang gate at hinayaang ipasok ni Vic ang motor sa garahe. Hinintay niyang makapasok ang nobyo para maisara ang gate. Nakakaramdam na siya ng hilo at bumabaliktad na rin ang kanyang sikmura. Nang hindi na niya nakayanan, gumilid na siya at doon na lang sumuka. Naririnig pa niya ang pagkantsaw ni Vic sa kanya. Dahil sa sama ng pakiramdam ay hindi niya ito pinansin. Patayo na siya nang biglang may humawak sa kanyang braso. Naramdaman niyang mainit ang kamay nito. Habang tumatagal ay napapaso na siya. Kagad niya itong tiningnan, pero dahil nahihilo ay hindi na niya makita ng maayos ang muka. Ay, sino ka? Kilala ba kita? May kailangan ka ba? Hindi siya sinagot ng taong yon. Panay ang aninag niya rito pero hindi niya ito makilala. Bukod sa madilim ay nakahood pa ito na halos tumatakip na sa mukha. Naririnig niya ang pag-usal nito ng salita pero hindi niya maintindihan dahil pabulong kung magsalita. Pilit niyang inuunawa ang sinasabi nito pero parang bubuyog lang itong bumubulong. Pilit niyang inaalis ang kamay nito sa pagkakahawak sa braso niya pero ayaw siyang bitiwan. Nagsimula na siyang kabahan. Tinatawag niya si Vic pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Tumayo siya para itulak ang taong yon pero malakas ito. Nagawa siyang pasandalin sa gate gamit lang ang isang kamay. Sino ka ba? Anong kailangan mo? Bakit mo ba ako ginaganito? Sira ulo ka ba, ha? Baby, help! May sira ulo dito! Natigilan siya sa pagsasalita nang sakalin siya nito. Muli na naman itong umusal ng mga salitang hindi maunawaan. Nang tila matapos na ito sa pakay ay patras itong lumayo. Nakaalis na ang taong yon nang hindi man lang niya nakilala. Oh, bakit nandiyan ka? Kanina pa kita tinatawag . Hindi ka pa ba pumapasok? Ano pa ginagawa mo dyan? Natulala ka na dyan. Huy, ano na?
Diyan ka ba matutulog? Ha? Sino yun? Anong ginawa niya sa akin? Anong sino? Wala ka namang kasama dyan ah. Halika na nga, lasing ka na eh. Wala ka na sa katinuan. Halika na, pumasok ka na. Matulog na tayo. Hinatak na siya ni Vic sa braso para pumasok ng bahay. Siniguro ni Ray na nakalak ng mabuti ang gate tsaka ang pinto dahil nakaramdam siya ng takot sa taong yon. Pakiramdam niya ay may binabalak itong masama sa kanila. Hindi na lang niya sinabi kay Vic ang nangyari para hindi na ito mag-alala. Kinabukasan, masakit ang ulo ni Ray nang magising. Pagkabangon ay dumiretso siya sa kusina para kumuha ng malamig na tubig. Diretso niyang tinungga ang pitsil. Ang init naman. Sa tagal ko nang umiinom, ngayon lang ako nainitan ng ganito. Sa bagay, halo-halo ang inom naming alak kagabi. Ipaligo ko muna ito bago ako magluto ng almusal. Mamaya pa naman siguro gigising si Vic. Pagkapasok sa banyo ay hinayaan lang ni Ray na pumatak ang tubig sa katawan niya na ibinubuga ng shower. Nakakaginhawa ang buga ng tubig na yon pero nakakaramdam siya ng kakaiba sa kaliwang braso at leeg. Pakiramdam niya mainit ang parting yon. Kahit nagbababad na siya sa tubig ay bukod tanging ang braso at leeg niya ang mainit na parang napahira ng sili. May salamin sa banyo kaya tiningnan niya ang sarili doon. Una niyang nakita ang leeg. May maitim na marka ito ng kamay. Namilog ang mata niya sa pagtataka. Ha? Saan ito galing? My gosh! Para kung sinakal? Sinakal? Teka lang. Oo nga. Naalala niya ang nangyari nung gabing umuwi sila. Kung ganon, totoo talagang may taong lumapit sa akin at sinakal ako kagabi. Oh my G! Tiningnan din niya ang kaliwang braso. Doon niya nakitang may itim na marka din ito ng kamay. Naalala niya ring hinawakan niyo ng maigpit ng taong yon. Sino siya? At bakit niya yung ginawa? Nagmadali niyang tinapos ang paliligo. Pagkalabas ng banyo ay nakita niyang nasa kusina na si Vic. Nilapitan niya ito para sabihin ang mga nangyari. Babe, look at me oh. I have marks. Oh, may sumakal sa akin kagabi. Saka hinawakan din niya ang kamay ko. Tingnan mo, nandito pa yung bakat ng kamay niya oh. Ano gagawin ko? Ha? Ano bang sinasabi mo? Lasing ka pa rin ba? Anong marks? Wala naman ah. Hindi mo ba nakikita? Parang may pasa sa leeg ko eh. May bakat ng kamay oh. At saka sa braso ko tingnan mo oh. Napatingin si Rain sa sariling kamay. Natigilan siya nang makitang wala na roon ng pasa na nakita niya habang naliligo. Tiningnan din niya ang sarili sa salamin na nakasabit sa dingding ng kusina. Wala na rin siyang pasa sa leeg. Oh, nasan yung pasa na sinasabi mo? Ay nako, nasobrahan ka sa alak. Mabuti pa magluto ko na lang ng almusal natin, baka gutom lang yan. Meron talaga eh. I swear. Kung meron, di sana nandiyan pa yan. Baka napanaginipan mo lang tapos nadala mo sa paggising. Nakumbinsi na rin siya ng nobyo kaya hinayaan na niya. Nawalan na rin naman ang nakita niyang pasa kaya hindi na siya nag-alala. Nang pumasok siya sa trabaho, nagkita sila ng kaibigang si Lotlot. Nasa kantin sila at ikinuwento niya rito ang nangyari. Hindi ko talaga alam kung nangyari ba yun talaga o hindi. Lasing ako noon pero alam ko pa naman ang nangyayari, friend. Alam kong hindi yung panaginip. Pero nagtataka lang ako kasi bakit ako lang nakakita ng pasa na yun sa leeg at braso ko? Kaya naniniwala si Vic na nananaginip lang ako eh. Baka nga kasi panaginip mo lang yon. Tapos namalikmata ka, kakaisip mo ng panaginip na yon. Minsan talaga kung ano-anong nakikita natin kapag lasing tayo eh.
dala lang ng kalasingan. Yung iba nga, nakakita pa ng multo kapag lasing kahit wala naman silang third eye. Ganun din yun. Ilang araw na ang nakalipas, o di ba? Wala namang nangyayari masama sa'yo? Wala nga. O see? Wala lang yan. Kaya kalimutan mo na. Mag-focus na lang tayo sa work at baka mamaya mabatas ka pa. Ay nako, hindi lang talaga maalis sa isip ko yun eh. Ang weird kasi. Ilang araw pa ang lumipas hanggang sa nagigising na si Rain tuwing gabi dahil nararamdaman niyang may nahawak sa kanyang liig. Kapag sinusubukan niya itong alisin ay biglang may humahawak naman sa kanyang braso. Nagigising siya kapag hirap na siya sa paghinga. Bumabalikwas siya ng bangon at tumahagod ng hangin. Pawis na pawis siya at nanginginig sa takot. Napaikbi na siya dahilan para magising na rin ang nobyong si Vic. Oh, ano ba nangyari? Nananaginip na naman? Oo eh. O sandali, kukuha ko ng tubig. Mukhang napapadalas na yung panaginip mo na yan Mabuti pa sa linggo magsimba tayo. Ewan ko ba? Paulit-ulit ng panaginip ko na yon, babe. May sumasakal sa akin. Alam ko, siya yun eh. Yung taong humawak sa akin nung gabing yon. Bakit niya ito ginagawa sa akin? Ano bang nagawa ko sa kanya? Oh, eto. Uminom ka muna ng tubig. Bakit ka naman gagawa ng masama ng isang tao? May nagawa ka bang hindi maganda sa kanya? Hindi ko nga siya kilala eh. Hindi ko siya nakikilala dahil sa hood na nakatakip sa ulo niya. Okay. Siguro, ang isipin mo, sino ang taong nagawan mo ng masama na sa tingin mo'y magagalit sa'yo para gawin sa'yo yan? Yun nga, wala akong maisip. I'm not bad. Baka may naiinggit sa akin or nagagalit sa akin sa pagiging bakla ko. Ganun naman kasi talaga eh. Ang mga kagaya ko ay hindi tanggap sa lipunang ito. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila sa amin. Dapat siguro magpa-albularyo ko. Sa linggo, babe, samahan mo ko ha. Kailangan kong magpatingin sa albularyo. Okay, sige. Para makampante ka na. Saka, alam ko nagbibigay sila ng pangontra sa mga nananalbahe. Humingi na rin tayo nun. Nang sumapit ang linggo, nagpunta sila sa kilala nilang albularyo. Kahit na ikwento na ni Ray ng lahat ng nangyayari sa kanya, sinabi ng albularyo na wala siyang nakikitang kakaiba. Walang sumasalbay kay Rain at sinabi pa nitong baka dahil sa pagod at stress sa trabaho kaya nangyayari sa kanya mga yon. Pinayuhan siya na huwag masyadong isubsubang sarili sa pagtatrabaho. Magpahinga dahil kailangan yun ng katawan. Binigyan pa rin si Rain ng albularyo ng rosary at sinabihan siyang palagi itong ilagay sa bulsa. Binigyan din siya ng pulseras na may dasal at ibiniling huwag tong aalisin. Nagtataboy raw ito ng masama at negatibong enerhiya. Malungkot pa rin si Ray nang umuwi sila ng bahay. Oh, babes, hindi pa rin maipinta ang mukha mo. Narinig mo naman ang sinabi ng albularyo, di ba? Oo nga, babes. Hindi lang ako mapalagay eh. Bakit ganun? Bakit hindi niya nakita o naramdaman yung mga nangyayari sa akin? Kasi nga wala rin. Tama siya. Pagod at stress na yan sa pagtatrabaho mo. Gusto mo bang mag-leave ka muna? Ay no! Huwag mo na kasing isipin ng mga nangyayari. Kaya hindi ka tinatantanan ng mga panaginip mo kasi bago matulog, iniisip mo pa. Mag-relax ka kasi. Saka, binigyan ka naman ng albularyo ng pantaboy sa negative energy. Makakatulong naman yan. Isipin mo lang na protektado ka at hindi ka na malalapitan ng kung sino man sa tingin mo gumagambala sa'yo. Ay, sana nga. Isipin mo kasi,
Ang powers ay nasa isip, no? Huwag mong kontrahin. Oo na. Nang gabing yon, nakatulog ng maayos si Rain. Diretso at mahimbing ang tulog niya. Kaya gumising siya na masigla. Mukhang effective nga yung pangontra ng albularyo, babe. Masarap ang tulog ko ngayon, ha? Teka. Bakit ka pala naggagayak? Saan ang punta mo? Ang aga pa, ha? May Zumba ba kayo ngayon? Oo, marami akong racket sa Zumba ngayon kaya hindi dapat palagpasin. Nakilala na ako ng mga organizer. Mainam talaga yung sumama ako sa mga event ng kapwa ko Zin eh. Kaya ngayon, ayun, nakakaraket na rin ako. Ay nako. Sinasabi ko sa iyo, ha? Zumba lang. Trabaho lang, ha? Kapag ikaw nakita kong nakikipaglandian talaga, ay, mawawala talaga yung Zumba mo na yan. Ano ka ba? Kasama yun sa trabaho, no? Dapat masanay ka na. Nagjowa ka ng gwapo at maganda ang katawan eh. Magaling pang gumiling. Di pwedeng maging snubber ako, no? Mawawalan ako ng racket. Basta, sabi mo sa akin ang mga schedule mo. Kapag may time ako, pupunta ako doon. Dapat malaman nilang may jowa ka. Taken ka na at hindi na sila pwedeng pumila, no? At ikaw, may mga racket ka na, ha? Di mo sinasabi sa akin. Busy ka kasi sa hallucinations mo eh. Ay, ewan ko sa iyo. Basta, iwanan mo sa akin yung mga schedules mo, ha? Sige, ite-text ko na lang. O paano? Alis na ako. Mag-ingat ka sa work mo, ha? Ay, mag-ingat sila sa akin. Huwag ka talagang pahuhuli sa akin, Vic, ha? Ilang linggo nang walang nangyayaring kababalaghan kay Rain. Kaya naisip niyang malaking tulong ang mga ibinigay ng albularyo. Pero isang gabi, panay ang ingit niya habang natutulog dahil nararamdaman niyang umiinit ang suot niyang pulseras. Hindi siya mapakali dahil para siyang napapaso. Bukod pa doon ay nakakaramdam din siya ng pangangati. Inis na inis siya dahil sa kakaibang nararamdamang yon. Panay ang kamot niya sa braso at hindi rin niya maiwasan na hatakin ng pulseras na suot. Gustong gusto niya itong tanggalin pero masyadong matibay ang pagkakagawa. Dahil lalong umiinit ang pulseras, pilit niya itong hinuhubad. Hinihilan niya ito para mapigtas. Napadilat siya nang marinig niyang napigtas ang pulseras at nagtalsikan pa ang mga beads nito. Napabalikwas siya ng bangon at napatingin sa hawak niyang pigtas na pulseras na wala ng mga beads. Ay, yari na? Bakit ko siya pinutol? Bakit kasi nakakapaso ito eh? Ay, nakakainis. Bukas ko na lang pupulutin ang mga beads at ikakabit ko na lang ulit. Bumalik uli siya sa pagkakahiga at muling natulog. Kakapikit niya lang nang bigla siyang nakaramdam ng may nakasilip sa nakabukas nilang bintana. Dumilat siya at mabilis na tumingin doon. Nakita niya ang taong nakahood na nakadungaw sa bintana at pakiramdam niya ay titig na titig ito sa kanya. Niyugyug na niya si Vic na mahimbing ang tulog sa kanyang tabi. Babe, may tao sa labas. Yung taong nakahood na nakita ko dati, nasa labas. Umuungo lang si Vic pero hindi naman gumigising. Napatakip na lang siya ng unan para hindi na makita ang taong yon. Pero matapos ang ilang segundo ay naisip niyang tingnan ulit ito. Wala na sa kinatatayuan ng lalaki at nakahinga na siya ng maluwag. Ay, namamalikmata lang ako. Sure yon. Hindi talaga yun totoo. Ano ba kasi yun? Multo ba yun? Kailan pa bumukas ang third eye ko? Dali-daling tumayo si Rain para isara ang bintana. Bago pa man niya ito tuluyang maisara, bigla na lang may humawak sa kanyang kamay dahilan para magtititili siya. Nagising na si Vic dahil sa ginawa niyang ingay.
Anong nangyari? Napasok ba tayo na magnanakaw? Anong meron? May humahawak na naman sa kamay ko, babe. Nandun sa labas ng bintana. Tingnan mo, bilis! Dali-daling bumangon si Vic at binuksan uli ang bintana sa kasinilip kung sino ang nasa labas. Wala naman ah. Bakit ka ba kasi nakatayo dito sa may bintana? Isasarado ko nga kasi may nakita kong nakahood na nakasilip dyan. Ay nako, akala ko pa naman tapos na yung lahat ng yan. Pero mukhang bumabalik na naman sa dati ah. Wala na bang bisa yung pangontra? Biglang naisip ni Ray ng pulseras na naputol. Napahawak pa siya sa kanyang kamay saka siya binalot ng takot. Tama, bumalik siya. Binabalikan niya ako, babe, kasi naputol yung pulseras, oh. Ano? Bakit naman niya mapuputol? Sabi ng albularyo, hindi yan basta-basta mapuputol maliban na lang kung ikaw mismo ang puputol niyan. Isinarado na ni Vic ang bintana at saka nahiga uli sa kama. Nahiga na rin si Rain at natahimik sa sinabi ng nobyo. Nagtalokbong siya ng kumot para hindi na niya ulit makita ang taong nakahud sakali man bumalik. Nakakaramdam ng hilo si Rain kinaumagahan. Wala siyang ganong kumilos kaya si Vic ang nagluto ng almusal at ipinaghanda na rin siya nito ng baon. Naunang umalis si Vic sa kanya dahil maaga ang zumba nila. Pagkaalis ng nobyo ay binilikan ni Ray ng kanilang kwarto at saka hinanap ang mga beads ng kanyang pulseras. Nasaan yun? Dito lang naman yun sa kwarto, ha. Bakit wala na? Hindi pa naman nawawalisan ng kwartong to. Teka nga, makapagwalis baka kung saan-saan lang nasiksik. Pero laking pagtataka niya dahil nawalisan na niya ang buong silid ay wala siyang nakita kahit isang beads. Nahilo na rin siya sa kakahanap kaya tinigilan na niya. Maghapon siyang hindi maayos ang pagtatrabaho dahil sa kakaisip sa mga nangyayari. Napansin na rin ito ng kaibigan niyang si Lotlot. Friend, ano ba nangyayari sa'yo? May problema ka ba? Buong araw nang wala ka sa wisyo. Kailangan ba ng break? Alam mo, hindi na talaga normal ang mga nangyayari sa akin eh. Pakiramdam ko talaga pinlalaruan ako. Nino, at bakit naman? Ewan ko. Basta, may mga nangyayaring hindi ko na maintindihan kung bakit at paano nangyayari yon. Lalo kitang hindi maintindihan, friend eh. Ay naku, ako rin. Hindi ko na rin maintindihan ang lahat. Sa tingin mo, paano ko malalaman kung may nananalbahe sa akin? Ha? Sabi nila, kapag daw hindi nagpapantay ang dalawang hinliliit mo. Talaga? Paano? Tingnan mo nga. Ipinakita niya ang kanyang kamay sa kaibigan at tiningnan naman ito ni Lotlot. Oh friend, ayos naman oh. Wala namang problema ang hinliliit mo. Alam mo, stress na yan. Magpahinga ka muna kaya sa work. Kahit 1 o 2 araw. Hindi na. Wala naman akong nararamdamang kakaiba eh. Maliban na lang talaga sa mga kababalaghan. Siguro, hindi ko na lang papansinin. Baka kasi dahil sa palagi kong pinapansin kaya lalo akong hindi nilulubayan eh. Oo, tama. Mabuti pa nga ituon mo na sa ibang atensyon mo. Siguro sa linggo uminom uli tayo. Mabuti pa nga. Baka nga kulang lang ito sa alak. Pero sa bahay na lang ha? Si Vic kasi busy na sa kakazumba niya eh. Madalas nang wala sa bahay. Kapag linggo, mahaba ang oras niya sa event kaya gabing-gabi na umuwi. Oy sige, sa bahay niyo na lang. Tapos, isasama ko naman yung boyfriend ko. Ha? May jowa ka na? Nakabingwit ka na rin na akla ha? Ay naman! Di ako papayag na ikaw lang ang maganda, no?
mahaba na rin ang buko ngayon. Wow! Dapat mo talagang isama para makilala ko yan. Ay nako, excited na ako maglinggo. Magdala ka ng maluluto para sa pulutan ha. Ako nang bahala sa alak. I bet. Ako nang bahala magluto para maipakita ko naman sa boyfriend ko na magaling din ako magluto. Oh, edi wow! Hapon na ng linggo dumating si Lotlot kasama ang kanyang nobyo. Dumiretso sila sa kusina dahil magluluto na ng pulutan si Lotlot. Masaya silang nagkukwentuhan at nagbibiruan pero bigla na lang sumama ang pakiramdam ni Rain. Oh, ano ba yung niluluto mo, friend? Bakit ang sama ng amoy? Ha? Masama ang amoy? Gaga, paborito natin pulutan to, no? Bopis, ano ka ba? Bumabaliktad ang sikmura ko sa amoy niyan eh. Siguro, hindi ka na masarap magluto. Sumasagot pa si Lotlot pero tinalikuran na niya dahil nagmamadali siyang pumunta sa banyo para sumuka. Hirap na hirap siya pero wala naman siyang inilalabas. Pawis na pawis siyang bumalik sa kusina. Friend? Oh, bakit? Nailabas mo na ba ang lahat, pati ang bituka mo? Mukhang dapat mo kong batiin ngayon. Ha? Bakit? Nagsusuka ako. Bumabaliktad ang sikmura ko sa niluluto mo. Noong mga nakarang araw, nahihilo ko tapos naghanap ako ng pagkain na kakaiba. Di ba, hindi ako kumakain ng guyabano? Ngayon, gustong-gusto ko na. Sarap na sarap ako. Ako? Say na yata to? Buntis ako, akla? Ay gaga! Ilisyonada, antipatika, ulcer yan, no? Paano ka mabubuntis wala ka namang matres? Ay, bakit ganito nararamdaman ko? Para ako naglilihi. Hala akla, baka mamaya jowa mo ang nakabuntis ng babae, tapos nahakbangan ka naman ng jowa mo kaya nalipat sa iyo ang paglilihin niya. OMG! What the F? Hoy, gago ka rin ano? Sa dami ng pwede mong sabihin, yan pa talaga? Pinag-o-overthink mo ba ako? Kaya nga, ibinahay ko na siya para di na makapambabae tapos sulsulan mo ako ng ganyan? At saka, walang ganyang case, no? Tumawa ng tumawa si Lotlot dahil pulang-pula ang mukha ni Rain. Inis na inis talaga siya sa sinabi ng kaibigan. Para hindi na mag-isip ng kung ano-ano si Rain, binuksan na lang niya ang alak at nagsimula silang mag-inuman habang hinihintay ang niluluto ni Lotlot. 9:00 na ng gabi nang dumating si Vic. Nagpahinga lang ito saglit pagkatapos ay humarap na rin sa inuman. Nararamdaman na ni Ray na tinatamaan na siya ng alak. Nahihilo na siya at gusto nang sumuka. Pumunta siya sa banyo at doon inilabas ang nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Pinanlalamigan siya ng katawan kahit pinagpapawisan ng butil-butil. Ipa-flush na sana niya ang nasa toilet bowl nang mapansin niyang napakaraming uod ang gumagalaw doon. Kulay puti ito at matataba. Lalong bumaliktad ang kanyang sikmura. Muli siyang naduwal. At nagsisigaw na siya dahil sumusuka na naman siya ng mga uod na buhay. Kagad siyang pinuntahan ng mga kaibigan. Si Vic ang nagbukas ng banyo at pinasok na siya sa loob para tingnan kung ano ang nangyayari sa kanya. Oh, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nagsisigaw dito? Look, anong meron sa tiyan ko? Bakit ako sumusuka ng uod? Ano? Nasaan? Tiningnan din yun ni Vic at napalabas ng banyo ang lalaki dahil sa pandidiri. Mabilis na hinatak ni Vic ang braso ni Rain para mailabas ito ng banyo. Ano bang kinain mo? Bakit nga sumusuka ka ng uod? Tapos buhay pa. Kadiri naman. Hoy, Lotlot, anong nilagay mo sa pulutan na niluto mo? Bakit ganyan na sinuka ni Rain? Ha? Excuse me, wala akong nilagay no? Saka hindi lang siyang kumain ng bopis.
Lahat tayo kumain nun. Sumuka ba tayo ng uod? Hindi naman No, sabi ko naman sa inyo may sumasalbahe nga sa akin. Ayaw niyo kasi akong paniwalaan Baka binabarang na ako. Tulungan niyo ako. Sino naman ang gagawa nun sa'yo? Isipin mo kung sino sinaktan mo para gantihan kanya ng ganito. Wala akong matandaan At saka, mahirap magturo Dalhin niyo na lang ako sa albularyo. Baka hindi lang uod ang ilabas ko nito maya-maya. Baka mamaya kinakain na ng uod yung bituka ko. Oh, help me! Teka, di ba sabi sa'yo na huwag mo nga alisin yung pulseras? Bakit hindi mo suot? Tinanggal mo ba? Nasaan na? Naputol na yun Tapos, hindi ko na nakita yung mga beads na kumalat sa sahig. Huwag mo na nga akong tanungin ngayon. Ibalik mo na ako sa albularyo. Doon sa iba. Kasi doon sa una, hindi naman niya nakita kung anong meron sa akin Sa iba na lang. Ayoko pa mamatay, baby loves. Gaga, hindi ka naman agad-agad mamamatay, no? Masamang damo ka. May kilala akong makakatulong sa'yo. Mabuti pa puntahan na natin ngayon. Dali-dali silang naggayak para pumunta sa kakilala ni Lot-Lot na manggagamot. Pero bago pa sila makaalis ay puro aberya ang kanilang naranasan. Ganito, ayaw umandar ng makina. Ano ba nangyayari? Okay naman to kanina. At ito ring motor namin ayaw nang umandar. Nasasabutay tayo. Ayaw tayong papuntahin sa manggagamot. Gusto na talaga niya ako mamatay. Sino ba kasing nagpapahirap sa akin ng ganito Hoy, huwag ka nga nega dyan, akla. Hindi siya magtatagumpay, no? Ang mabuti pa, pilitin yung paandarin ng motor, boys. Ilang ulit pa nilang sinubukang paandarin ang makina hanggang sa gumana na ito. Umakas na si Rain at Lot-Lot sa motor ng kani-kanilang nobyo pagkatapos ay umalis na sila. Habang nasa biyahe, nanginginig si Rain dahil sa lamig. Ano ba nangyayari sa'yo, babe? Bakit ka nanginginig? Giniginawa ko Ang lamig ng hangin. Ano? Malamig? Hindi naman Kumapit ka mabuti. Baka mamaya mahulog ka dyan. Yumakap ka na lang sa akin. Nalalambot ako. Nasusuka ako uli. Pwede mo bang ihinto mo muna? Kahit saglit lang. Hindi ko na mapigilan May gusto na naman lumabas sa tiyan ko. Teka, sandali. Ihihinto ko. Huwag mong susukaan ang likod ko, Pagkahinto ni Vic sa motor ay ininto rin ng nobyo ni Lot-Lot ang kanilang motor saka nagtanong kung ano ang nangyari. Sumusuko na naman siya Nako, baka maubusan siya ng lakas at tubig sa katawan kapag palagi siyang sumusuka. Malayo pa ba yung pupunta natin? Medyo Nilapitan na ni Vic si Rain para tanungin kung ayos na ito. Pagkatapos ay inalalayan na niyang bumalik sa motor. Ano, kaya mo pa ba? Mabuti pa bilisan na natin. Nalalambot na ako Parang gusto ko nang matulog. Uy, wag. Baka mamaya hindi ka na magising. Ano ka ba? Para yan lang magpapatalo ka. Kaya mo pa bang umangkas? Kaya ko pa naman pero ang tumagal pa, hindi ko na alam. Lot-Lot, pakitulungan nyo nga siyang umangkas sandali, sasakay lang ako sa motor. O sige. Ay naku akla, tatagan mo pa. Alalahanin mo, kailangan pa natin malaman kung sino ang nagpapahirap sa iyo. Hahayaan mo lang ba siyang magtagumpay? O ayan, umakas ka na. Oo, dahan-dahan lang. Kumapit ka mabuti kay Papa Vic. Pagkasakay ni Rain sa motor, ay pinatakbo na ulit ito ni Vic. Lalong giniginaw si Rain. Nagtatayuan na ang balahibo niya sa katawan. Napayakap na siya kay Vic at naisubsob na rin niya ang muka sa likod nito. Ano? Ayos ka lang ba? Kausapin mo ako palagi, Mag-trip ka lang at bilisan mo. O sige, basta magsalita ka lang. Gusto kong naririnig ang boses mo. Talaga ba?
Maganda ba ang boses ko? Hindi naman, pero siyempre gusto ko pa rin marinig. Napipilitan ka lang pala. Ano ka ba? Hindi Napapatingin si Rain sa unahan ng kalsada. Ano, malayo pa ba? Malapit na. Basta lumabang ka lang dyan, ha? Vic, nakikita mo ba yung nakikita ko? Ang alin ba yun? Saan ka ba nakatingin? Sa unahan. May tao doon sa unahan, oh. Nasa gitna ng kalsada. Nakakatakot siya, para siyang anino na nakahood. Ha? Wala naman ako nakikita. Ano ka ba? Nagdidelirio ka ba? Huwag mo na kasing tingnan yung kalsada eh. Pumikit ka na lang dyan at isubsob mo na lang ang mukha mo sa likod ko. Baka mamaya mahulog ka pa sa kakasilip mo eh. Yung nakahood na yon, siya yung umawak sa akin. Siya ang may kagagawa ng lahat ng ito. Siya ang nagpapahirap sa akin. Mabuti pa bagalan mo pagpapatakbo. Malapit na tayo sa kanya, oh. Natatakot ako. Baka inaabangan niya tayo tapos papatayin niya tayo. Ihinto mo muna. Hoy, ano ka ba? Wala ko nakikita kahit ano sa kalsada, no? Kumapit ka lang dyan, akong bahala sa'yo. Ayoko. Natatakot ako. Nag-iiba na siya ng anyo. Hala! Nakakasungay na siya, oh. Naglalabas na siya ng karet. Teka, karet? Ay, hindi ba si kamatayan lang ang may ganon? Ayoko na, hinto mo muna. Mabuti pa bumalik na tayo. Hindi ko na kaya. Baka ayaw niya tayong patuloyin doon. Tama na. Ano ba? Huwag kang malikot, mahuhulog ka eh. Hindi, hinto mo. Bababa na ako dito. Ayoko nang tumuloy. Dahil sa likod ni Rain, inihinto ni Vic ang motor. Huminto rin sina Lot-Lot dahil sa pagtataka. Oh, ano ba nangyari? Bakit kayo huminto? Malapit na tayo, oh. Nagwawala kasi tong si Rain eh. Ha? Bakit? May nakaharang sa kalsada kasi, Frenny. Si kamatayan. Inaabangan tayo doon. Huwag na tayong tumuloy. Ay nako, ganun talaga kapag nababarang. Gagawin ng lahat para hindi na tumuloy sa manggagamot ang biktima niya. Kaya dapat tumuloy tayo. Kapag bumalik tayo, baka hindi na natin maagapan si Rain. Malapit na naman tayo, Rain. Labanan mo na. Ikaw lang ang nakakakita sa mga nakikita mo. Kaya mabuti pa pumikit ka na lang. Ikaw kasi ang nababarang kaya ikaw lang ang tinatakot. Isipin mo ang sarili mo, akla. Hindi ka dapat mamatay sa ganitong kalagayan, no? Ang pangit nun, girl. Ano, Rain? Tara, kumapit ka na maayos. Magdadrive na uli ako. Paano? Mauna kami sa daan para hindi matakot si Rain. Sumunod kayo sa amin, ha? Sige, pre. Muli silang nagmaneho. Kagaya ng payo ng mga kaibigan, pumikit na lang si Rain at hindi na nga tiningnan ng kalsada. Yumakap na nga siya ng maigpit kay Vic. Maya-maya ay nakarinig naman siya ng mga bulong. Umuwi ka na. Kung gusto mo pang mabuhay, umuwi ka na. Hindi, ayoko. Hindi mo naman ako bubuhayin eh. Mamamatay akong lumalaban. Oh, sino kinakausap mo? May bumubulong sa akin. Langya, malala na talaga to. Huwag mo na kausapin ang bumubulong sa iyo, ha? Naramdaman na naman ni Rain ang pag-init ng kanyang braso, kung saan ay dun siya hinawakan ng taong nakahood. Napapayak na siya dahil painit yun ng painit. Kasunod noon ay umiinit na rin ang kanyang liig na parabang may mainit na kamay na sumasakal sa kanya. Panay ang singhap niya. Humahagod siya ng hangin pero hirap na hirap siya. Parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Hindi na rin siya makapagsalita. Puro ungol na lang ang naisasagot niya sa mga tanong ng nobyo. Nanlaki ang mata niya nang maramdamang may humahawak ng mahigpit sa kanyang braso. Maya-maya ay hinahatak nito ang braso niya at pilit na ibinabuluktot papunta sa kanyang likuran. Nanlalaban siya pero masyadong malakas ang enerhiya na yon.
Dahil sa takot niyang matalo siya ng nilalang na yon, ay napausal na siya ng dasal sa kanyang isipan. Paulit-ulit siyang humihingi ng tulong sa mas makapangyarihan sa lahat. Maya-maya ay nakarinig siya ng sigaw na parabang nasaktan ito. Boses ng babae ang kanyang narinig. Matinis ang sigaw nito at bigla na lang ding naglaho. Pagkawala ng boses na yon, ay nawala ang enerhiyang nagpapahirap sa kanya. Guminhawa na rin ang kanyang paghinga. Pero pumalit naman ang pananakit ng tiyan. May kung anong gusto na namang lumabas doon. Malapit na tayo. Nagsignal na sila Lotlot. Ano, ayos ka lang ba? Ang sakit ng tiyan ko, babe. Umihilab. Parang ang daming naggagalawan sa loob. Bilisan mo na. Hindi ko na kaya. Kaunting tiis pa. Nagbusina pa ang nobyo ni Lotlot para bigyan sila ng signal na lumiko sa kaliwa. Sakto naman pagkaliko ni Vic sa motor ay namatay ang makina. Peste, dito pa namatay ang makina. Talagang sinusubukan ako ng hayop na to. Akala ba niya matatakot ako? Hindi niya ako mapapatras, no? Malayo pa ba? Malapit na. Konting tiis na lang. Hindi nagagana ang motor kahit anong padyak mo dyan, babe. Ano ka ba? Huwag kang nga ganyan. Dapat positive lang ang pag-iisip natin. Ilang beses na pinandar ni Vic ang makina hanggang sa gumana ulit ito. O di ba? Gumana na. Sabi ko naman sa iyo, dapat magtiwala ka lang sa miracle eh. Ano? Miracle? May miracle talaga. Kaya kumapit ka na uli. Dali! Nanlalabo na ang paningin ni Rain nang marating nila ang isang bahay. Nakagaray na sa bakuran nito ang motor ni na Lotlot. Kumakatok na rin sa pinto si Lotlot. Ginigising na niya ang nakatira doon. Maya-maya ay nagbukas na ang ilaw sa loob ng bahay. Pagkatapos ng ilang minuto ay bumukas na rin ang pinto. Isang lalaking nasa 40 anyos ang bumungad sa kanila at nagtanong kung ano ang kailangan nila. Pasensya na po kayo. Alam namin na gabing-gabi na. Pero nandiyan po ba si Tandang Muyak? Baka po kasi pwedeng maabala siya. Paano kasi ang kaibigan ko binabaran po siya. Kailangan po namin ng tulong niya. Sinipat muna ng lalaki si Rain pagkatapos ay nagtanong uli ito kung bakit sa kanila dinala ang pasyente. Nababarang po siya Di pa po makakatalo sa pambabarang ay isang mamabarang din. Dahil sa sinabi ni Lotlot na bigla si na Vic. Ano? Hindi albularyo ang pinuntahan natin kung hindi isang mambabarang? Oo. At siya lang ang makakatalo sa mambabarang na sumasalbay sa kaibigan ko. Binalingan uli ni Lotlot ang lalaki. Magbabayad po kami ng halagang gusto nyo. Mapagaling lang ninyo ang kaibigan ko. Parang awa nyo na po. Pinapasok na sila ng lalaki at pinaupo sa sala. Pagkatapos ay pumasok ito sa isang silid. Ilang minuto pa ang hinintay nila bago lumabas ang lalaki kasunod ang isang matandang babae. Nakapikit ang matanda habang naglalakad palapit sa kanila. Inaalalayan naman ito ng lalaki hanggang sa makaupo sa upuan. Kaya pala hindi ako makatulog dahil may aabala sa akin. Malayo pa lang ay nararamdaman ko na kayo. Alam ko ang lahat ng pinagdaraanan nyo hanggang sa makarating kayo rito. Malaki ang galit ng babaeng nagpabarang sa kanya. Oh, kilala nyo? Babae po siya? Nararamdaman ko siya. Sa ngayon, humina na ang kanyang aura. Alam na niyang nagtagumpay kayong makarating dito sa kabila ng mga ginawa niyang paghahadlang sa inyo. Sa tindi ng galit niya, talagang papatayin niya ang kasama ninyo. Paano niyong nalaman ang lahat ng yan? Bulag po kayo. Di kailangang makakita para lang malaman ko ang lahat. Madalas nga kung sino pa ang nakakakita, sila pa ang bulag sa katotohanan. Natigil ang usapan nila
nang bumalik ang lalaki at sinabihan ng matanda na kanya pala itong ina, na nakahanda na ang silid kung saan nila isasagawa ang kanilang gawain. Halina kayo. Sumunod kayo sa akin. Muling inilalayan ng lalaki ang matanda papunta sa silid. Sumunod naman sila sa kanila. Habang papunta sila sa silid na yon, nagtatayuan na ang kanilang balahibo. Halos magsiksikan sila sa paglalakad. Lalo namang nangihina si Rain. Umiiyak na siya sa takot. Ayoko. Huwag niyo akong dalhin dyan. Bitiwan niyo ako. Ayoko sumama sa inyo. Wala akong sakit. Bakit niyo ba ako dinala rito? Nagpupumiglas si Rain sa pagkakahawak ni Vic. Tinulungan na rin siya ng nobyo ni Lotlot para hindi makatakas. Huwag niyo siyang pakakawalan. Kapag nakatakas siya, hindi niyo na siya makikitang buhay. Ang isip at katawan niya ay hindi na niya kontrolado. Naapektuhan na ang kanyang pag-iisip ng mga insektong nasa loob ng katawan niya. Umakyat na ang mga ito papunta sa kanyang utak. What? OMG, my friend. Umayos ka, lumabang ka. Gusto mo bang maging zombie? Kinokontrol ka lang ng mga uod. Napahinto sila sa tapat ng pintuan ng silid. Lalo silang nangilabot nang buksan na ng lalaki ang pinto. Dahil sa tahimik na gabi, umalingaw-ngawang marahang paglangit-ngit ng pinto habang binubuksan ito. Sobrang dilim sa loob ng silid at wala silang maaninag na kahit na ano. Ganyan po ba yan talaga? Sobra naman pong dilim. Hindi mo kailangan buksan ang iyong mga mata para makakita. Pumasok na tayo. Pagdating ninyo sa loob, pumikit kayo. Kapag sinabi kong dumilat kayo, saka nyo lang yun gawin. Baka naman po pagdilat namin, kulang ng parte ng katawan namin Hindi kami kumakain ng tao. Ay, joke lang po. Kayo naman di na mabiro. Sige na, pumasok na kayo sa loob. Sinunod nila ang sinabi ng matanda. Pagkapasok ay ipinikit nila ang kanilang mga mata. Nagsigawan pa sila nang biglang sumara ng malakas ang pinto. Nang pinadilat na sila ng matanda, doon na nila nakita ang pinakaitsura ng kwarto. Naroon lahat ng mga gamit ng isang mambabarang. Legit mambabarang ka nga po. Ano pong gagawin niyo kay Rain? Ang barang ay natatalo ng pambabarang din. Dahil hindi lahat ng barang ay nagagamot ng isang albularyo. Kagaya ng nangyari sa kasama niyo. Malala na ang pambabarang sa kanya. Ilang buwan na siyang pinahihirapan. Sabay-sabay na nagulat ang magkakaibigan sa sinabi ng matanda. Di sila makapaniwala na matagal nang binabarang si Rain dahil wala naman silang nakikitang sintomas. Paano nangyari yun? Wala naman ako nakikitang sintomas na binabarang siya. Maliban dun sa mga sinasabi niyang nakikita niyang taong nakahood. Saka, dinala ko na siya sa albularyo Binigyan pa nga siya ng pulseras na pangontra sa negative energy. Yun nga lang, nasira daw. Hindi naman talaga lumalabas ang sintomas ng barang sa unang araw o linggo. Unti-unti itong lumalabas kapag malala na. Kapag kinakain na ng insekto ang katawan ng biktima. Iupo niyo na siya sa upuan at nang makapagsimula na tayo. Inutusan ng matanda ang kanyang anak na kunin ang plangganang kulay itim. Ipinalagay niya yon sa tapat ni Rain. Pinapunuan niya ito ng tubig. Inutusan niyang tumingin si Rain sa planggana pero ayaw nito. Nagpupumiglas siya at sumisigaw. Hawakan niyo siya. Huwag niyong bibitiwan dahil baka tumakas. Ang mga lalaki ang humawa kay Rain. Napatingin si Vic sa plangganang may tubig. Nakita niya roon ang refleksyon ni Rain. Teka, sandali. Bakit hindi itsura ni Rain ang nakikita ko sa tubig? Bakit taong nakahood ang nakikita ko?
at wala sa muka. Dahil yan ang nananalbahi sa kanya. Dahil sa kuryosidad, nagsipagtinginan din ng iba sa planggana pero bigla na lang kumulo ang tubig na nakalagay doon at hindi na nila nakita pa ang refleksyon. Palalabasin natin ang taong nagpapahirap sa kanya. Kaya ihanda nyo ang inyong sarili. Sino kaya ang gumagawa nito? Sinong naiinggit sa kaibigan ko? Hindi inggit ang nakikitang dahilan. Galit. Galit ang nararamdaman ng babaeng ito. Sinong babae? Pre, baka matandaan mo. Isipin mo kung sinong babae ang pwedeng gumawa nito na may matinding galit sa inyo. Yun nga kanina ko pa nga yan iniisip. Natahimik sila nang magsimula ng umusal ng orasyon na matanda. Mayroong manika sa harapan niya. Inilagay niya yon sa isang platong kulay itim. Habang umuusal ng orasyon na matanda, ay umuungol naman si Rain na tila ba hindi nagugustuhan ang ginagawa sa kanya. Iginagalaw-galaw niya ang ulo't kumukunot ang kanyang noo. Nang buhusan na ng matanda ng langis ang manika, sumigaw na ng malakas si Rain. Nasasaktan ito, na tila napapaso ang kanyang katawan. Nagkaroon ng kulay itim na baka sa braso at leeg ng manika. Nakita niyo ba? Hawak siya ng babaeng yon. Ang mga markang yan, ang bahagi ng katawan na sinasaktan niya. Napatingin ang lahat kay Rain. Nakita nilang lumitaw rin ang pasa sa braso at leeg ni Rain. Kaya pala, panay ang daing niya sa akin na may sumasakal daw sa kanya. Akala ko talaga nananaginip lang siya nun Dumadaing na pala siya Bakit hindi mo pinakikinggan? Akala ko nga kasi nananaginip lang siya. Nangyayari kasi kapag tulog siya at sinasabi niya lang kapag nagigising na siya. Hindi ko naman alam na may nangyayari na. Walang may tutulong ang pagsisigawan ninyo. Makakasira lang kayo sa konsentrasyon ka. Tumahimik kayo! Muling itinuloy ng mambabarang ang ginagawa niyang pagriritual sa manika. Sinindihan niya ang itim na kandila at ipinatak sa manika ang luha nito. Nagpumiglas uli si Rain habang sumisigaw. Nagsimula na mag-iba ang boses niya. Naghahalo-halo ang sariling boses at ang boses ng matandang mambabarang na sumasalbahi sa kanya. Lumabas ka! Huwag kang magtago! Kilala mo ko, hindi ba? Pareho lang tayong mambabarang. Ginagawa lang naman natin ang trabaho natin dahil sa sarili nating kagustuhan. Naiintindihan kita. Pero sa tingin ko, magkaiba ang ating layunin sa ngayon. Pasensya ka na kung kukontrahin ko ang ginagawa mo sa taong ito. Para hindi na tayo magkasakitan pa. Alisin mo na lang ang sumpa mo sa kanya. At wala na tayong dapat pang pag-usapan. Paggalingin mo siya at hindi ko na rin sasabihin sa kanila ang dahilan kung bakit mo ito nagawa. Humalakak ang kalabang mambabarang na umaalingaw-ngaw sa buong silid. Sinasabi nito na wala siyang magagawa dahil ang uod na kanyang inilagay sa katawan ni Rain ay may sarili ng pag-iisip. Hindi na niya ito makokontrol. Sinisira na ng mga uod ang laman loob ni Rain. No! Hindi pwede mamatay ang kaibigan ko! Tandang muyak, gumawa ka pa ng paraan. Parang awa niyo na po. Baka nga po nakagawa ng kasalanan ng kaibigan ko sa babaeng may galit sa kanya. Pero hayaan natin makahingi siya ng tawad. Huwag naman siyang patayin ng ganito, no? Nakikiusap po ako, tandang muyak. Bukang wala na sa mambabarang ang kapalaran ng kaibigan mo. Ano po? Ibig niyo po bang sabihin wala ka na magagawa para gumaling siya? Kailangan na nating makilala kung sino ang nagpabarang sa kanya. Siya ang mambabarang na narinig natin ay nautusan lang na gawin ang trabaho niya. Ang mga uod na inilagay niya sa katawan ng kaibigan niyo ay nakokontrol na ng babaeng may matinding galit. Siya ang dapat nating makausap.
Umalingaw-ngaw na naman ng tawa ng mambabarang na nakakausap nila sa pamamagitan ng katawan ni Rain. Paulit-ulit nitong sinasabi na wala na silang magagawa pa para iligtas si Rain sa galit ng babaeng yon. Ikinumpas ni Tandang Muyak ang kanyang kamay sa harapan ni Rain at kaagad na nawala ang nambabarang sa loob niya. Napayukyok ang ulo ni Rain nang mawala ang mambabarang. Nataranta naman ang magkakaibigan sa pag-aakalang namatay na ang kaibigan nila. Hindi pa siya patay. Nawalan lang siya ng malay. Palalabasin ko ang mga uod sa katawan niya. Kailangan kong bawasan dahil ang iba ay umaakyat na sa kanyang ulo. Muling nagritwal ang matanda. Pagkatapos niyang umusal ng mga orasyon ay hinigop niya ang usok ng kandilang itim at saka ibinuga sa manika. Halos hindi na makita ang manika dahil sa dami ng usok na kanyang ibinuga. Panay naman ang ubo ni Rain. Umiiyak na siya at umuungol sa sakit. Maya-maya ay nagsusuka na ito. Itapat niyo sa planggana. Hayaan niyong sumuka. Inalalayan ni Vic si Rain para maitapat ang ulo nito sa plangganang may tubig. Hirap na hirap si Rain sa nangyayari sa kanya. Halos hindi na siya nakakahinga dahil kusang naglalabasan ng mga uod sa kanyang bibig at ilong. Lalong nagwawala ang mga uod nang hagurin ni Vic ang likod ng kasintahan. Napapanguwi na lang ang magkaibigan dahil sa pandidiri sa kanilang nakikita. Nagtatalunan ng mga uod sa plangganang may tubig. Ilang segundo ang ginugol at nawalan na ng malay si Rain. Tapos na ba? Nailabas na ba niya ang lahat? Hindi pa. Wala pa sa kalahati ang nailabas niya. Ho? Halos mapuno na yung planggana tapos hindi pa yun nangangalahati? Nanganganak ang mga uod na yon. Muling inutusan na matanda ang kanyang anak na kumuha uli ng bagong plangganang may tubig. Nagsagawa uli ng pagriritual ang matanda. Inutusan pa niyang itali na sa upuan si Rain dahil hindi na raw nila magagawang pigilan nito sa gagawin niyang ritual. Nang maigapos na si Rain sa upuan, nagsimula na siyang umiyak. Ayoko na. Tama na. Parang awa niyo na. Pagod na ako. Hirap na ako. Gusto ko nang umuwi. Vic, babe, umuwi na tayo. Ayoko na dito. Pero hindi ka pa magaling eh. Gagaling naman ako sa bahay eh. Hindi ko na kailangan na maggagamot. Lalo lang ako nahihirapan eh. Pakiramdam ko, lalo lang ako sinasaktan ng matandang iyan. Iuwi mo na ako, parang awa mo na. Huwag kang maniwala sa kanya. Kanina pa wala ang kasintahan mo sa katawan niya. Sino po nagsasalita? Hindi ba si Rain yan? Kilalanin mo kung sino siya. Kilala mo siya. Nakalimutan mo lang. Pagkatapos pagsabihan ng matanda si Vic, binalingan naman niya ang babaeng nasa loob ng katawan ni Rain. Ikaw, babae, mas mabuting bawiin mo na ang sumpa sa kanya. Bago ko pa maibalik sa iyo mga uod na nilagay mo sa katawan niya. Ano ba kayo? Ako si Rain. Bakit niyo ba sinasabi na hindi ako ito? Ako nga ito eh. Pakawalan niyo na ako. Bakit niyo ba ako pinahihirapan? Kinapos niyo pa ako. Ano bang ginawa ko sa inyo? Nakikita mo ba ito? Di ba ito ang inilagay mo sa katawan niya? Ipinakita ng matandang mambabarang isang maliit na boteng may lamang maliliit na puting itlog. Nanlalaki ang mata ni Ray nang makita yun. Takot na takot siya nang tingnan ang nasa loob ng maliit na bote. Anong gagawin niyo dyan? Ibabalik ko lang naman sa iyo ang sumpa na ibinigay mo sa kanya. Ha? Bakit ka ba nakikialam? Mambarang ka rin naman ah. Di ba ang gawain mo mambarang dahil kailangan nyo yon? Manghihina kayo kapag hindi kayo nakapambarang. Kaya dapat naiintindihan mo ang ginagawa namin. Bakit mo ba kinukontra? Walang yaka matandang bulag. Di lumabas ka rin.
Sabihin mo kung sino ka at bakit mo ito ginagawa. Ako talaga ito, si Rain. Babe, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo ako talaga ito. Hindi ko alam. Baka nga hindi ikaw yan eh. Hindi mo ba ako nakikilala? Gano'n ka ba kabilis makalimot? Hindi mo alam kung sino ang nakakasama mo araw-araw? Hindi mo alam kung sino ang dapat mong mahalin at piliin? Madali kang matukso at mapaniwala. Pinili mo ang baklang ito kaysa sa akin dahil sa pera niya. Dahil alam mong hindi ka na mahihirapan sa buhay. Samantalang sa akin, kailangan mong maghirap para mabuhay tayo. Ano bang meron siya na wala ako? Tunay akong babae, Vic. Tunay ako. Pero bakit mo ako nagawang iwan dahil sa kanya? Mga agaw siya. Inakit ka niya. Kinayuma ka niya. Ha? Isa lang ang babaeng galit na galit kay Rain eh. Si Luisa. Ngayon naalala mo na ako. Ngayon mo sabihin sa akin ang totoong dahilan mo kaya mo ako iniwan. Ilang beses ako nagmakaawa sa iyo. Pero ipinagtabuyan mo ako. Mas pinili mo ang mga agaw na baklang ito. At hindi siya pwedeng maging masaya, no? Kung hindi ka niya iiwan, papatayin ko na lang ang mga agaw na ito. Luisa, hindi naman ako inagaw ni Rain eh. Kusa akong sumama sa kanya. Maayos naman natin tinapos ang relasyon natin, hindi ba? Akala ko ba ayos ka na sa desisyon natin? Di ba nga nagka-boyfriend ka noon after 2 weeks? Akala mo lang okay ako. Walang niya ka. Tinutuo mo ang pakikipag-iwalay sa akin. Sira ulo ka talaga. Wala ka talagang kwenta. Ipinagpalit mo lang ako sa bakla. Alisin mo na lang ang sumpa mo kay Rain. Paggalingin mo siya. Huwag mong ibunton sa kanya ang galit mo sa akin. Kung sa akin ka galit, ako na lang ang saktan mo. At talagang pipiliin mo pa siya kaysa sa sarili mo? Alam mong hindi kita kayang saktan, ano? Bakit ba hanggang ngayon ay sinasaktan mo pa rin ako? Aalisin ko ang sumpa sa kanya. Pero dapat ay bumalik ka uli sa akin, Vic. Abay, sira ulo ka pala talaga eh. Sinong tanga ang babalik sa iyo? Mas masahol ka pa sa mga mangkukulam at mambabarang. Hoy, kinakausap ba kitang baklang mukhang kambing? Aba, ang sama ng tabas ang dila mo ha? Gusto mo, hugutin ko yan ng tumuwid? Alisin mo ang pagpapahirap mo sa kaibigan ko. Kung hindi, talagang babayaran ko ng malaking mambabarang na ito para mas pahirapan ka pa ng husto. Eh di gawin mo. Talagang hinahamon mo ko ha? Tandang muyak? Sige, lagyan mo pa ng maraming insekto ang katawan ng babaeng yan. Iba't ibang insekto sa kalinta para masipsip ang dugo niya at mamatay siya na mas pangit pa sa mami. Ay, nakakatakot. Ito nga nanginginig ako. Aba, akala mo hindi ko tututuhanin? Galit na nag-iikot si Lotlot sa buong silid at naghanap ng insekto. Nakita niyang maraming garapon na iba't ibang insekto ang nasa loob. Nakita nga siya ng linta. Kinuha niya ang garapon na yun at binuksan sa harapan ni Rain. Nanlaki ang mata nito nang tingnan ang garapong yon. Ngayon mo sabihin na hindi ko kayang gawin. Wag, bitiwan mo yan. Akala mo ba talaga sa akin yan papasok? Dadagdag lang yan sa katawan ng kaibigan mo. Ay, di mo sure. Ibinuhos ni Lotlot ng laman ng garapon sa manika. Napatingin silang lahat doon. Nakita nilang naggagalawan ng mga linta at unti-unting pumasok sa katawan ng manika. Sira ulo ka! Pagsisisihan mo ang ginawa mong yan! Mali, girl. Ikaw ang magsisisi sa ginawa mo sa kaibigan ko. Ngayon, pagalingin mo siya dahil kung hindi, dadagdagan ko pa yan ng insekto! Galit na napasigaw si Rain. Maya-maya ay umiyak na ito at nagmamakaawang alisin ang linta sa katawan niya. Mukhang matapang ka. Nagawa mo siyang takutin ng ganon. Ibang klase. Ang lintang yun pa ang ginamit mo. Busog sa orasyon ang lintang yon. Kaya niyang magparami sa katawan ng tao sa loob lang ng ilang segundo. Ibig sabihin, minuto lang ang itatagal niya at mamamatay na siya. Hay,
Ikaw, babae, huwag ka nang magpasya. Wala ka na rin namang magagawa dyan. Ang sumpa mo ay unti-unti nang bumabalik sa iyo. Hindi mo na kailangang bawiin ang sumpa kasi lumilipat na ito sa amo niya. Hindi. Alisin niyo ang lintang yan. Ayoko pang mamatay. Vic, tulungan mo ako. Kausapin mo sila, parang awa mo na. Hala, hindi ko alam na powerful ang lintang yon. Ay, sorry naman. Nabigla kasi ako eh. Ginalit mo kasi ako eh. Ay, anong gagawin ko? Hindi naman ako mambabarang eh. Saka sabi ni Tandang Muyak, wala nang magagawa doon. Seconds lang daw. Ilang segundo nang nakalipas oh. Nanganganak ng linta sa katawan mo. Hindi. Alisin ko na ang mga uod. Pagagalingin ko na siya. Hindi na ako manggugulo. Papayaan ko na kayo. Huwag niyo akong patayin. Dahil sa takot ni Luisa, ipinakita niya sa kanila na binabawi na niya ang sumpa kay Rain. Tinatanggal niya ang mga uod. Isinukan niya yon hanggang sa maubos. Lambot na lambot ang katawan ni Rain matapos lumabas ang mga uod. Dahil sa panghihina, ay hindi na nakayanan ni Luisa na manatili pa sa katawan ni Rain. Ano po nangyayari? Bakit nangihina si Rain? Nawalan na siya ng malay oh. Umalis na ang babae kasi hindi na niya kayang manatili sa katawan niya. Paano po si Rain? Kung kaya niyang makabalik sa sarili niyang katawan, makakabalik siya. Paano po kung hindi? Di, hindi na. Ano? Ganun lang yon? Basta hindi na? Ano na mangyayari sa kanya? Mamamatay na ba siya? Hindi niyo po magagawa ng paraan? Mambabarang ako, hindi manggagamot. Siya na lang ang makakagawa ng paraan para bumalik sa sarili niyang katawan. Si Loisa po, babalik pa ba siya? Maggugulo pa ba siya? Titiyakin kong hindi na siya makakabalik. Pero sa tingin ko, natakot niyo na siya. Talaga bang mabilis ang pagdami ng lintang yon? Hindi ko naman yun sadya eh. Ulag ako. Hindi ko naman talaga alam kung anong klaseng linta ang nailigay mo. Pero wala naman talaga kung lintang inurasyonan ng ganon kabagsik. Ay, nakahinga ako ng maluwag. Pero hindi naman po talaga pumapasok sa katawan niya ang lintang yun, di ba? Hindi naman ako ganun kasama para mambarang. Hindi naman ako kagaya niya. Ang sama niya pala, di ba Vic? Siya yung ex mong hindi makabasag pinggan. May pagkademonyo pala yun. Patay na patay sa iyo. Nakakatakot nga siya kahit dati pa eh. Kaya ako nakipag-iwalay kasi nakakasakal siya. Ang hirap pa niyang girlfriend. Tamang inala palagi at napakasilosa. Hindi ko alam na aabot sa ganito yung pagseselos niya eh. Akala ko ba may boyfriend na siya? Oo, pero mula nung naghiwalay na kami, wala na akong balita sa kanya eh. Alam ko kasi umuwi na si Luisa sa probinsya nila. Habang nagkukwentuhan ay narinig nilang umingit si Rain. Maya-maya ay nagsalita na ito. Bakit ako nalalambot? Nasaan ba ako? Bakit ang dilim dito? Hello? May tao ba dito? Bakit ako nakagapos? Mga walang iya. Sino kumidnap sa akin? Relax, kami lang to. Vic, kinitap mo ko, babe? Hindi, nandito tayo sa... Teka nga, ilalabas ka na nga namin. Ikaw lang yata ang hindi nakakakita sa dilim eh. Tanda Muyak, pwede na po ba kaming lumabas? Oo, sige. Ako na ang bahala sa iba pang gagawin dito. Painumin niyo ng tubig para makabawi siya ng lakas. Akala ko hindi na siya makakabalik. Matatag din ang isang yan ah. Pagkalabas nila ng silid ay naupo muna sila sa sala. May nakahanda ng pitsil na may tubig doon saka may baso. Sinong naglabas nito? Nagkagulatan pa sila nang magsalita ang apo ni Tandang Muyak. Sinabi nitong siya ang naglabas ng tubig kaya pwede nilang inumin. Napilitan silang ngumiti. Naisip nila na nakakatakot uminom ng tubig sa bahay ng mambabarang.
Nawala lang ang pangamba nila nang sabihin ng bata na hindi sila nananakit ng tao. Mambabarang sila pero mambabarang din ang kanilang nilalabanan. Mabuti na lang pala. May kagayan yung lumalaban sa kapwa mambabarang, no? Paano mo nga pala ito nalaman, ha, Lot-Lot? May kaibigan ako dati na nabarang din ang pinsan. Sumama ako nung dalhin nila yun dito. Kaya pala. Mambabarang sila? Dinala niyo ako sa mambabarang? Akala ko ba sa albularyo? Hindi na kaya ng albularyo ang kaso mo, friend. Kaya dito na kita dinala. O di ba buhay ka pa? Sino ang nambarang sa akin? Wala kang natatandaan? Kung meron di sana hindi na ako nagtatanong, di ba? Ay, may point ang akla. Si Luisa, hindi niya matanggap ang paghihiwalay naming dalawa eh. Siya ba? Baka mahal ka nun talaga. Kung gusto mo, sige, bumalik ka na lang doon. Ano? Gago ka ba? Di na uy. Paano kung balikan ako noon? Sabi ni Tandang Muyak gagawin daw niya ang lahat ng paraan para hindi na tayo balikan. Makakasiguro ba tayo? Nakakatakot. Ayoko nung sumuka ng uod, no? Iba na mga insekto. Ay, sira ulo. Kahit ano insekto pa yan, no, ayoko na. What if, baka naman, para magkaroon kayo ng alaga, malam baka kapag ibinenta. Ay naku, saan mo ba napulot ang lalaking yan, Lot? Itapon mo na lang kaya uli. Yung uod nga ang hirap isuka tapos gusto niya baka. Ibabarang kaya kita tapos bakang ipasok sa katawan mo. Dapat maraming alagang baka ang mambabarang. Kaya siguro insekto lang ang ginagamit nila kasi hinuhuli lang yun kung saan-saan. Ay, oo nga no. Inang yan. Nawala ang kalasingan nating lahat dahil dyan sa nangyaring yan Napalitan na ng tawanan ng kanilang takot. Maya-maya ay lumabas na rin si Tandang Muyak. Kaunting kwentuhan ang ginawa nila bago sila magpaalam na umuwi. Inabutan ni Lotlot ng puting sobre na may lamang pera ang anak ng matanda bilang bayad sa kanilang serbisyo. Mag-uumaga na nang makauwi sila sa bahay. Doon na sila nagpalipas ng oras sa apartment ni Rain. Umaga na. Ano, itutuloy pa ba natin yung taagay na naudlot? Dami pang alak Hoy, sunog bagang hayop. Lunurin kita ng isang basong alak, gusto mo? Kapit na lang palang hitagay natin. Si Rain kasi lasing pa Di pa nga nakaka-recover sa panlalambot niya Painumin natin ng gatas para lumakas. Ew, ayoko ng gatas, no? Feeling ko katas yun ng uod Pero nagugutom na ako. Ay may bopis pa. Iinitin ko tapos magsasaing na rin ako. Pagkatapos nilang kumain, natulog uli sila para makabawi ng puyat at pagod. Napabalikwas uli ng bangon si Rain dahil nagising mula sa masamang panaginip. Kainis? Isang matinding traumang nangyaring yun sa akin. Napapanaginipan ko pa rin. Ano ba yan? Nakakatakot siya. Bumangon na lang siya at naglinis ng mga kalat sa bahay. Nagwalis-walis din siya ng mga dahon sa bakuran para may tuon ng atensyon sa ibang bagay. Habang nagwawalis ay naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Inilibot niya ang paningin sa paligid. May nakita siyang isang taong nakahud na nagtatago sa gilid ng isang bahay. Bigla itong nagtago ng tiningnan niya. Kinabahan na naman si Rain. Bumalik ang kanyang takot. Hindi naman siguro si Luisa yun. Pero paano kung siya ngayon? Hindi niya ako tatantanan. Ang tindi naman ang galit niya sa akin. Pero hindi ako papayag na magwagi siya, no? Mahal ako ni Vic. Kaya hindi ko ibabalik ang baby ko sa mambabarang na kagaya niya. Dali-dali siyang bumalik sa loob ng bahay at sinimulang maglagay ng mga gamit sa kahon.
Nang magising ang mga kasama, gulat na gulat sila nang makitang may mga kahong nagkalat sa sala at may mga gamit na nakaimpake. Oh, anong meron, friend? May dumating ba na package? Saan galing? Hindi, Gaga. Nag-iimpake ako. May nakita ko kaninang nakahood na nagtatago Parang nagmamatsyag. Baka si Luisa yon. Hindi talaga niya kami titigilan Kailangan naming lumipat ng bahay. Sakto! Sa banda sa amin may available na apartment. Ha? Talaga? Ay, mabuti naman. Kailangan makalipat kagad kami. Huling nagising si Vic at nagulat din ito na nag-iimpake ng mga gamit si Rain. Pero hindi na siya tumutol sa pasya ng kasintahan. Naisip niyang mas mabuting ang lumayo para hindi na sila sundan ng negative energy mula sa mga nangyari sa kanila. Pagkakain ng hapunan ay tumulong na rin si Vic sa pag-iimpake samantalang nagpaalam ng umuwi si Lotlot at ang nobyo niya. Ilang gabing hindi nakakatulog ng maayos si Rain dahil sa takot. Hindi na siya kampante sa lugar na yon. Kaya pinuntahan na nila ang apartment na sinasabi ng nobyo ni Lotlot. Nang ayos sa kanila ang bahay na yon, ay nag-down na sila at kaagad na lumipat. Binalik-balikan na lang nila ang iba pang gamit na naiwan. Napanatag na si Rain dahil nasa ibang lugar na sila. Pero paminsan-minsan ay kinakabahan pa rin siya. Lalo naman silang naging malapit ni Vic at natuwa siya sa nobyo dahil hindi siya iniwan ito kahit na minsan ay niloloko niya na kunwari ay tinataboy niya ito. Hoy, ikaw, hindi kita ginayuma ha. Pinapalaya na nga kita pero ayaw mong umalis. Baka sabihin ng iba dyan ginayuma kita ha, kaya patay na patay ka sa akin ha. Gago ka ba? Pabayaan mo na nga sila. Wala silang pake sa buhay natin Kaya di sila umaasenso kasi inaatupag nila yung buhay ng ibang tao Di nila mapipigil ang iba sa kung saan sila masaya. Bakit? Masaya ka ba sa akin? Oo naman Bakit? Kasi nga 'di ba, giginhawa ang buhay ko sa iyo, sabi ni Luisa. Ay, inang yan. Nasingit na naman yan. Sorry na. Ikaw kasi, may patanong-tanong ka pa Naisip ko kasi, ang babaw ng dahilan niya, no? Oo nga. Pero mabuti na rin yung dapat makita niya na talagang guminhawa ka sa akin. Para mainggit siya ng todo. Oo. Tapos, barangin ka uli. Ay, sira ulo ka talaga. Ikaw kaya ipabarang ko. Palabasan natin na insekto yung ano mo dyan. Para hindi naman babae. Dami-dami pa namang malalandi dun sa Zumba nyo. Para mga kitikiti kong sumayaw. Sino doon? Yung mga may asawang nasa abroad? O yung mga senior citizen? Ikaw talaga magseselos ka na lang sa kanila pa. Ang lalantod? Basta, mahuli lang talaga kita na may kakandong kahit na senior pa yan. Aagawan ko yan ng tungkod. May naka-wheelchair pa nga minsan na napunta doon Oh, ano kakandungin mo? Hindi, kakandung ako sa kanya. Malakas na halakak ang pinakawalan ni Vic. Tuwang-tuwa ito habang inaasar si Rain. Hindi niya tinigilan hanggang sa mapiko na nga ang kasintahan. Normal na ang ganoon sa kanilang pagsasama at sa huli nagkakaayos din naman sila. Wakas!